Para saan kaya itong senior citizen at lifeline na dagdag singil ng Meralco? Teka, meron nga. Sa pilitang ambagan ba to? Pag-usapan nga natin. Una sa lahat, ito ba ay mga additional charges? Paglilinaw ng Meralco, ito ay pass-through costs na minamandato ng batas at nire-remit nila sa gobyerno. Gawain daw talaga ito ng mga distribution utilities at electric cooperatives. Pero ang tanong, tama bang singilin ito sa mga consumers? Dito tayo magtatalo. Pagdating sa senior citizen discount, malinaw, pwedeng gamitin ang senior citizen discount bilang tax deduction. Sa aking palagay, hindi na dapat ito sinisingil sa mga consumers dahil mababawas yan sa babayaran tax ng kumpanya. Paano naman yung lifeline discount para sa 4Ps? Totoo, ayon sa EPIRA Law at sa rules ng ERC, maaaring ipasa ito sa ibang consumers para hindi mabawasan ang kita ng kumpanya. Legal na, pero makatarungan ba? Hirap na ang maraming mga Pilipino. Habang ang mga electric companies, tiba-tiba ang kita. Hindi pwedeng lahat ng pasan nasa consumer. Sana ang malalaking kumpanya marunong din mag-adjust para sa bayan, lalo na sa gitna ng krisis. Kaya ang panawagan natin, suriin ang EPIRA Law at baguhin ang rules ng ERC. Ang kumpanya at ang kanilang mga shareholders ang dapat sumalo sa lifeline discount, hindi ang taong bayan. Tandaan natin, ang kuryente ay isang monopoly franchise. Protektado ang mga electric companies sa kompetisyon. Guaranteed ang kita nila. Ang pribilehiyong ito dapat suklian bilang social obligation. Anong tingin nyo? Electric companies ba ang dapat sumalo sa lifeline rate? Pag-usapan natin.